Sa pambungad na eksena, ipinakilala tayo sa isang lalaking nagngangalang Armin, na nagsasagawa ng mga panayam sa matataas na opisyal. Ang kakulangan ng karanasan ni Armin ay makikita habang nagpupumilit siyang pangasiwaan ang kamera, at maayos na tumuon sa kanyang mga paksa. Kapag tapos na siya, iuulat ni Armin ang kanyang trabaho sa kanyang superior, para lang mapagtanto na wala ang camera recording mode sa buong oras. Pinagalitan siya ng boss, na naging dahilan upang lumabas ng kwarto. Si Armin ay isang bachelor na nahihirapan sa pananalapi, at nakatira mag-isa sa isang maliit na apartment. Nagpapakita siya ng kakulangan ng pangunawa pagdating sa mga babae, gaya ng ipinakita noong inimbitahan niya ang isang batang babae, na nagngangalang Rosa sa kanyang lugar. Sa pagtatangkang lumikha ng romantikong kapaligiran, tumutugtog siya ng pre-coital music. Gayunpaman, nang hilingin ni Rosa na gamitin ang kanyang toothbrush, tumanggi si Armin, at sa halip ay nag-alok sa kanya ng bago. Ang pagkilos na ito ay ikinagalit ni Rosa, na humantong sa kanya na umalis nang walang sinasabi. Binisita ni Armin ang bahay ng kanyang mga magulang, upang makita ang kanyang lola na nakarete. Dysfunctional ang personal na buhay ni Armin, dahil iniwan ng kanyang ama ang kanyang ina, at kasama na niya ngayon ang kanyang nakababatang kasintahan na si Lilo. Noong gabing iyon, nananatili si Armin sa kanyang lola, ipinatong ang kanyang ulo sa balikat nito at binibigyan siya ng ginhawa, tinitiyak sa kanya na magiging okay ang lahat. Kinabukasan, nagpa siya si Armin na bisitahin ang kanyang biolohikal na ina, kahit na ayaw ng kanyang ama. Naniniwala siyang hinihintay siya ng kanyang ina. Pagkatapos ng mahabang biyahe, nakarating siya sa lugar ng kanyang ina at nalaman niyang masaya siya, kasama ang kanyang mga kaibigan. Naramdaman niyang tinanggihan siya ng tanawin, at tahimik siyang umalis na may luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay nagmaneho siya patungo sa isang baybayin ng ilog, kung saan nakikita niya ang mga tao na masayang nag-e-enjoy sa isang cruise party, na nagparamdam sa kanya ng kalungkutan. Paikot-ikot ito at tinawag ang cashier, ngunit walang sino man ang tumugon sa kanya. Ang resulta, kumuha siya ng ilang bagay at nag-iwan ng pera sa mesa ng cashier, bilang isang mapagbigay na kilos. Paglabas sa grocery store, napansin niya ang ilang motor at kotse na tumatakbo pa rin ang makina sa gasolinahan. Unti-unti, nakaramdam si Armin ng pagkabalisa, dahil sa ganap na walang laman ang kalsada. Di nagtagal, nakatagpo siya ng ilang inabando ng scooter sa gitna ng kalsada. Nakaramdam ng nakakatakot na sensasyon. Nagsimula siyang matakot, kaya nagmamadali siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang ama. Pagdating, nakita niyang nakalak ang pinto mula sa loob. Nabubuo ang pag-aalala dahil walang tugon, at ito ay humantong sa kanya na puwersahang basagin ang entrance door. Sa loob, nadiskubre lang niya ang walang buhay na katawan ng kanyang lola, na nakahandusay sa kama. Ikinagulat niya ito at nagsimula siyang sumigaw para humingi ng tulong, ngunit muli, walang sumasagot. Nang walang pagpipilian, pumasok siya sa bahay ng isang kapitbahay na nagngangalang Lothar, ngunit natagpuan lamang niya ang aso ng pamilya na si Cosmo. Dahil hindi maintindihan ang nangyayari, umuwi si Armin at pinag-isipan ang sarili. Siya ay nalilito nang mapagtanto niya na walang network signal ang kanyang telepono, at tuyo na ang mga faucet ng tubig. Maya-maya, nakarinig siya ng ingay mula sa entrance door. Nang kanyang tignan natuklasan niya si Cosmo na nasugatan. Sa paniniwalang may responsable sa lahat ng ito, kumuha si Armin ng rifle at tumungo sa bahay ni Lothar upang harapin ang ipinapalagay na nanghihimasok. Napatunayang mali ang kanyang palagay, dahil wala siyang makitang sino man doon. Kinaumagahan, naghanda si Armin sa pagligo, gamit ang isang bote ng tubig at ipinagpatuloy ang panghuling ritual ng kanyang lola. Para dito, kinokolekta niya ang lahat ng libro, mga kopya at papel, inilagay ito sa ilalim ng kama ng kanyang lola at binuhusan ng gasolina, at sinindihan ang mga ito gamit ang lighter. Pagkatapos nito, nagmaneho siya sa kahabaan ng walang laman na kalsada sa kanayunan, nakasalubong niya ang maraming inabando ng sasakyan sa daan. Di nagtagal, nakatagpo siya ng police sports car. Si Armin, na hindi pa nakasakay sa anumang mararangyang sasakyan sa kanyang buhay, kaagad na pumasok sa loob ng kotse at lubusang nag-enjoy sa pagsakay dito. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok siya sa isang tunnel, kung saan nadiskubre niya ang isang nakabaligtad na truck, at nang kanyang tignan puro ito kabayo. Nakaramdam siya ng sama ng loob,
agad niyang pinalaya ang mga hayop mula sa kanilang pagkakakulong. Ang eksena ay lumipas pagkatapos ng ilang taon, at nakita natin na si Armin ay namumuhay na parang isang magsasaka. Nagtayo siya ng tirahan na gawa sa kahoy, sa isang bukid, kung saan nag-aalaga siya ng iba't ibang hayop gaya ng manok, pato, kabayo at kambing. Habang siya ay nagtatahi ng damit ng mag-isa, naghahanap ng makakain, at nag-aalaga sa kanyang mga kasamang hayop. Bukod sa lahat ng ito, ginagawa pa niya ang kanyang bagong imbensyon upang makabuo ng kuryente, sa tulong ng tubig mula sa kalapit na ilog. Isang gabi, habang natutulog, nagising si Armin ng mga ingay ng isang hindi mapakali na kambing. Sa pagsuri nito, natuklasan niya na ang kambing ay nasa kalagitnaan ng panganganak. Nasasaksihan ni Armin ang buong proseso ng panganganak at nakararanas ng matinding kagalakan. Gayunpaman, ang kanyang kaligayahan ay panandalian dahil ang sanggol na kambing ay kinain ng isang jackal kinaumagahan. Nakaramdam ng sama ng loob sa inang kambing, hinabol ni Armin ang jackal gamit ang kanyang baril, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang bunga. Masakit para sa kanya, at bumalik siyang walang dala at umupo sa tabi ng inang kambing at iniisip ang pagkawalain to. Isang araw, sumakay si Armin sa kanyang kabayo at nakipagsapalaran sa kakahuyan, upang mag-scavenge ng mga kinakailangang kalakal. Habang papasok siya sa kalaliman ng kakahuyan, kasama ang kanyang kabayo, ay biglang inatake ng isang mabangis na aso. Mabilis na tumugon, binaril ni Armin ang aso, ngunit nahulog siya mula sa kanyang kabayo at nagtamo ng pinsala sa ulo, dahilan para mawalan siya ng malay. Pagkaraan ng ilang sandali, may nakita kaming isang taong dumating sa pinangyarihan na may dalang flashlight, at pinagmamasdan ang nasugatan na si Armin. Sa umaga, nagkamalay si Armin, at nakita niya ang kanyang sarili na nakabalot sa aluminum foil, na nagpapanatili sa kanya ng init. Walang ideya kung paano siya napunta sa ganoon. Nag-isip siya sandali at pagkatapos ay bumalik sa kanyang tirahan. Kinagabihan, napansin ni Armin ang isang station wagon na papalapit sa kanyang lugar. Sa na hinalang maaaring ito ay isang potensyal na banta, kumuha siya ng isang pamalo bilang kanyang sandata, at itinago ang kanyang sarili sa likod ng isang palumpong. Di nagtagal, isang babaeng nagngangalang Kersey, ang lumapit sa kanya na may hawak na baril, na hinihiling na bitiwan niya ang kanyang armas, natatakot na umatake, kaya sumunod siya at itinapon ang pamalo sa tabi. Kinaumagahan, nagising si Armin at nakatuklas ng almusal sa tabi niya. Habang tinitikman niya ang pagkain, nakikita niyang napakasarap nito, dahil matagal-tagal na rin mula noong huli siyang kumain ng ganoong pagkain. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Kersey at napansin ang isang sugat sa kanyang binti. Sa pagkilala sa kalubhaan nito, kinukuha niya ang mga supply ng pangunang lunas mula sa kanyang sasakyan, at ginagamot ang pinsala nito. Nang maglaon, habang nakaupo sila, nagtanong si Kersey kung bakit pinili ni Armin na manirahan sa malayong lokasyong ito, sa halip na sa isang urban area. Bilang tugon, ipinaliwanag niya na ang lugar na ito ay nagtataglay ng pakiramdam ng pag-aari para sa kanya. Pagkatapos ay itinanong niya kung nakatagpo si Kersey ng ibang tao, na sinagot niya na siya ang una. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, inabot ni Armin at hinawakan ang kanyang kamay, na ninanamnam ang pakiramdam ng pakikipag-ugnayan ng tao pagkatapos ng mahabang panahon. Tuwang-tuwa na natagpuan ang isa't isa, pagkatapos ay nagbahagi sila ng mapusok na halik at kalaunan ay naging matalik. Mula sa araw na iyon, nagtaguyod sila ng isang buhay na magkasama bilang mag-asawa, na naninirahan sa itinayong tahanan ni Armin. Sa susunod na eksena, makikita natin sina Kersey at Armin na nagbubungkal sa bukid, na abala sa kanilang trabaho. Sa gitna ng kanilang trabaho, ibinunyag ni Kersey ang tungkol sa kanyang nakalulungkot na karanasan sa Syria. Ikinwento niya kung paano niya natagpuan ang kanyang sarili, na napadpad sa malawak na Syrian desert nang masira ang kanyang sasakyan, nagtitiis ng 3 naghihirap na araw na walang ni isang patak ng tubig. Bukod pa rito, ipinagtapat ni Kersey ang kanyang kagustuhang bumisita sa Berlin, ngunit ibinasura ni Armin ang lungsod, sa pagsasaalang-alang na ito ay nakakainip at hindi nakakaakit. Sa kabila ng maraming mga pagkabigo, nagpupursig siya at kalaunan ay nakamit ang tagumpay, na gumagawa ng sapat na supply ng kuryente para sa kanilang tahanan. Sa paglipas ng mga araw, mukhang masayang namumuhay ng magkasama ang mag-asawa.
Nagsusumikap sila sa bukid, nagsasalo-salo sa pagkain, at nakakatuwa sa mga oras ng paglilibang, tulad ng paglangoy sa kalapit na ilog. Gayunpaman, nagsimulang maghirap ang kanilang masayang buhay nang ipahayag ni Armin, ang kanyang pagnanais na magkaroon ng anak. Mariing tinutulan ni Kersey ang ideya, na sinasabing ayaw niyang magdala ng bata sa apokaliptik na mundong ito. Kapag nagpatuloy si Armin, nagagalit siya at biglang umalis, na iniwan siyang mag-isa muli. Kinabukasan, habang nakaupo si Armin para kumain, napunta ang atensyon niya sa isang recreational vehicle na dumarating malapit sa kanyang tirahan. Naiintriga, nakipagsapalaran siya sa labas para mag-imbestiga, para lang makita si Kersey sa sasakyan na may kasamang aso. Habang nag-uusap ang dalawa, ibinunyag ni Kersey ang mga fragment ng kanyang nakaraang buhay. Ibinunyag niya na siya ay may malalim na pag-ibig sa isang lalaki sa loob ng 7 taon, at inaabangan ang pagsisimula ng isang pamilya kasama niya. Gayunpaman, patuloy niyang hinikayat siya na maghintay, na iniwan siya sa isang estado ng kawalan ng katiyakan. Sinabi ni Kersey na gumugol siya ng 7 taon ng kanyang buhay kasama ang isang lalaki nang hindi niya ito kilala, na nagresulta sa isang dalamhati na nagpabago ng tuluyan sa kanyang pananaw. Nang maglaon, nagmaneho ang mag-asawa patungo sa kalapit na grocery store, naghahanap upang makakuha ng ilang maiinom. Masaya si Armin sa pagbabalik ni Kersey, kaya't nag-on siya ng musika at nagsimulang sumayaw kasama niya. Matapos enjoy ang sandali, umuwi silang dalawa, na mukhang masaya si Armin ngunit mukhang malungkot si Kersey. May bagay na malinaw na bumabagabag sa kanya. Habang papunta sila, biglang nabutas ang isang gulong sa kanilang RV. Nang makita ito, hiniling ni Kersey kay Armin na ayusin ang gulong pagsapit ng kinaumagahan, na inihayag ang kanyang balak ng umalis. Dahil dito ay nalulungkot si Armin at tinanong niya kung babalik siya. Sinasabi lang ni Kersey na huwag mo akong hintayin. Pagsapit ng gabi natutulog siya, pero hindi mapakali si Armin. Nakatayo lang siya sa harap niya at patuloy na nakatitig sa magandang mukha nito. Kinaumagahan, gumising si Kersey at naghanda ng isang tasa ng kape para sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, nakita niya ang recipe book ni Armin, na nakakuha ng kanyang pansin. Sa pamamagitan ng pagbabasa sa mga pahina nito, nakita niya ang isang larawan ni Armin kasama ang kanyang lola. Kasabay nito, ibinalik ni Armin ang kanyang RV pagkatapos matagumpay na malutas ang isyu sa gulong. Ibinigay sa kanya ang mga susi ng sasakyan, binabalaan niya itong huwag lumampas sa bilis na 80, dahil maaaring makaranas ng kawalan ng katatagan ang mga gulong. Di nagtagal, naghalikan sina Armin at Kersey sa huling pagkakataon, at ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa kanya, sa pag-aayos ng kanyang mga gulong at pagpayag na umalis siya. Habang naghahanda siyang magmaneho, pinigilan siya ni Armin. Hiniling niya sa kanya na maghintay lamang ng 1 minuto, para mapalaya niya ang lahat ng kanyang mga hayop. Sa kahilingang ito, sinimulan niyang buksan ang lahat ng kulungan at pinakawalan ang mga hayop. Ngunit habang ginagawa niya ito, biglang nagmaneho si Kersey, naiwan siya. Salamat sa panonood, please like, comment and subscribe.